Huwag ka nang mandamay pa ng ibang tao kasi mas lalong lumalaki ang issue eh. Tanggapin mo na lang na hindi talaga kita minahal. Naputol na lang iba pa niyang sasabihin nang sampalin siya ni Bernard dahil sa sobrang lakas noon. Napaupo siya sa sahig. Sinapo niyang sinampal nitong pisngi at gulat na nag-angat ng tingin dito. Dinuro siya ni Bernard. Mamahalin mo rin ako, Claire. Tandaan mo ito. Gagawin ko ang lahat. Mapasa akin ka lang at hindi ako manhid. Nanggagalaiting anas nito, saka pagalit na tumalikod. Natulala na lang siya ng mga sandaling yun. Hindi niya inakala na sasaktan siya ni Bernard ng ganun-ganun lamang. She doesn't want to be a battered wife. Hinding-hindi niya hayaan na apihin siya nito. She could fight. Hindi niya ipapakita na mahina siya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Namalaya na lamang ni Claire na isa-isang linggo, ikakasal na sila ni Bernard. Nakahanda na ang lahat. Katulad ng gusto niya, pinabura na rin ng mami at daddy niya na simple lang ang gusto niyang kasal. Maraming pagbabago sa kasal nilang dalawa. Hindi nga alam ni Claire kung matatawag mang kasal ang gagawin nila. Pili lang ang mga bisita, walang ninong at ninang. Tig-isa sila ni Bernard ng bridesmaid at groomsman. Hindi nga yata kasal yun, kundi kasal-kasala na minsan nang nilalaro ng mga bata. But for Claire, it's fine dahil noon pa man, hindi na sagrado ang tingin niya sa kasal nila ni Bernard. Parang naglalaro lang sila. Mas mabuti na rin siguro yun, total wala siyang pake sa mga mangyayari. Next week na ang kasal niyo ni Bernard. May masasabi ka ba? Bumuga ng marahas na hangin sa bibig si Claire saka ibinaba ang hawak na tasa sa mesa. Wala akong masasabi, Paulina, pero hindi ko gusto ang mga mangyayari kapag natapos ang kasal. Yesterday, I heard Bernard and my dad talking. May plano si Bernard na dalhin ako sa Grace dahil doon niya gustong mag-honeymoon kami. Pumayag naman si daddy. Paulina, kasal nga. Ayaw ko. Ano pa kaya kapag honeymoon na? No way. Hindi ako magpapagalaw sa lalaking yun. Bakit ba hindi ka nalang tumakas? I'm not forcing you ha. Hindi ba't naikwento mo sa akin na pumunta si Juan Miguel sa bahay niyo? Noon, plano kanyang itakas, di ba? Hindi lang natuloy kasi dumating si Bernard at ang daddy mo. Gusto kang itakas ni Juan Miguel dahil gusto ka niya o baka mahal ka niya. You know, mas better pa si Juan Miguel kaysa kay Bernard. Parang ang sama ng ugali ni Bernard. Mamaya, baka maging battered wife ka pa. Sinong kawawa, edi ikaw rin. Naiiling natura ni Paulina saka kumain ng cake. Sa totoo lang ay gusto niya talagang sumama kay Juan Miguel pero dahil dumating si Bernard, hindi natuloy. Ang dami ng oras para tumakas siya pero hindi niya nagawa. Sa totoo nga niyan ay hinihintay niya noon si Juan Miguel na bumalik pero hanggang ngayon hindi na ito nagpapakita sa kanya. Kaya wala siyang lakas na tumakas dahil baka mahanap siya kaagad ng daddy niya. Nanatili siya sa bahay nila na araw-araw ay malungkot. Hindi niya gusto ang mangyayari pero wala siyang ibang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan na ganun ang tadhana niya. Although she doesn't want to marry Bernard, but her parents do. Ito yata ang nakatandhana sa akin. Nangingiti niyang sabi pero sa loob-loob niya ay malungkot siya. Tumakas ka na kaya ngayon? Natatawa siyang umiling. Girl, may bodyguard ako. Loyal yun. Kay dad. Baka kahit magmakaawa ko, hindi ako sundin. Sus, si Gabriel lang yan. Madaling pakiusapan ang lalaking yun, no? Hindi na, Paulina. Kung tatakas ako, hindi dapat nun ko pa ginawa. Hay, ewan ko sa'yo, Claire. Ako lang ba ang bridesmaid mo? Oo, bakit naman iisa lang? Dapat nga 5 o 6. Tapos yung groomsman, iisa lang. May best man ka ba? Hindi ko lang alam kung bakit iisa lang eh. Yan din ang alam ko eh. Paulina, yung best man, meron daw, pero hindi ko naman kilala. Well, let's see. Dapat kinuha ni Bernard si Gabriel. Hindi ko alam kung kukuhanin ni Bernard ang lalaking yun. Isa pagkakalam ko, hindi close ang dalawa. Tapos nitong nakaraan, sinabi ni Manang Tina sa akin na sinuntok daw ni Bernard si Gabriel. Kagad na umikot ang mga mata ng kaibigan. Siluso yung asawa mo. Hindi ko siya asawa, period. Natawa na lang si Paulina sa inakto niya. Nagpatuloy siya sa pagkakape sa isang coffee shop bago tuluyang naghiwalay. Papasok na kasi si Paulina. Samantalang siya uwi sa bahay nila para humiga. Noon pa man, ganyan ang ginagawa niya. Nawalan na siya ng gana. At nawalan siya ng oras na mag-vlog. Nakalimutan na nga rin niyang mag-live para makausap ang mga fans niya. For Claire, may oras para riyan.
Where to? Ma'am Claire, tanong ni Gabriel nang malakalapit siya rito. Pinagbukas pa siya nito ng pinto. Ma'am, ngayon mo lang ako tinawag niyan. It's disgusting. Hindi naman kita sinuswelda. Just call me by my name. Pumasok na siya sa loob ng sasakyan. Sinarado na nito ang pinto at umikot. Nang sumakay ito, kagad nitong pinaandar ang kotse. Sabi ni Sir Bernard, tawagin kitang ganyan. He's not your boss, do. Sabay ikot ng mga mata. He is. Gabriel, may tanong lang ako. Mahirap ka ba o mayaman? Nagpapanggap ka lang bang mahirap? Bakit mo naman ay tanong? Imposible kasing anak ka ni Aling Lusing. Ang linis-linis mong tingnan. Parang anak mayaman ka. Hindi naman ako anak ni Manang Lusing. Nanlaki ang mga mata ni Claire. Binilingan niya si Gabriel. What did you say? Hindi ka anak ni Aling Lusing? If so, then ano ka niya? Hindi ko masabing mayaman kami. But yeah, I can buy anything. What I want. Si Manang Lusing, kasambay siya sa bahay namin. Nang umalis na siya, mas minabuti kong sumama muna sa kanya. I wanted to live simply. Kumbaga, parang bakasyon ko lang ang pagsama ko kay Manang Lusing. We're close dahil nung bata pa ako, siya na nag-aalaga sa akin. Napatango siya. Hindi naman tutol ang parents mo sa pagsama mo kay Aling Lusing? Hindi naman. Actually, masaya pa sila para sa akin. Sabi na nga ba noon ko pa napapansin wala ka talagang kinalaman kay Aling Lusing bakit anak niya ang turing sa'yo? Wala kasi siyang anak. Muli siyang nagpatango. Bakit mo naman pinasok ang trabahong ito? Para sa pera? Para may maibot ka kay Aling Lusing? Ganun ba yun? Umiiling ang binata para makasama ka, Claire. Laking gulat na lamang niya sa sinabi nito. Sunod-sunod siyang napailing. It's awkward. Imbis na pansinin pa, itinuon na lang niya atensyon sa may labas. Maya-maya pa ay nakarating na sila. Wala siyang paalam na bumaba ng sasakyan at naglakad papasok sa loob. May bisita ka, Claire? Natigilan na lang siya nang biglang sumulpot sa unahan niya si Manang Tina. Bahagya siyang napatras dahil sa ginawa nito. Sino naman po yun, Manang Tina? Halika sa loob para makita mo. Tumango lang siya nang maglakad na ang matanda. Sumunod na siya rito. Sino naman kaya yun? Na makapasok sila sa loob. Walang ibang ginawa si Claire kundi sundan si Manang Tina hanggang sa makarating sila sa salas. Natigilan na lamang siya na may makitang isang lalaki. He's sitting on the couch. Parang animo, napako siya ng mga oras na yun. Maiwan ko muna kayong dalawa. Manang Tina said then left them. Napalunok si Claire, parang ayaw niya yatang ibuka ang bibig. She wants to run away pero wala siyang lakas. Pero ano bang ginagawa ng lalaking ito rito? Out of curiosity, she sat in front of him. What are you doing here, Charles? Tanong niya rito. To congratulate you. Nakangiti nitong sagot. Saan naman, Charles? You don't need to congratulate me. Hindi ko naman birthday. Nabalitaan kong ikakasal ka na. Mahinahon nitong saad. Happy for you dahil ikakasal ka na sa lalaking mahal mo. Akala ko mangyayari sa atin yun. Mahal ko? For your information, hindi ko mahal ang lalaking papakasalan ko. It's just a forced marriage, I guess. What? Are you kidding me? Why would I? Ha? Oo, ikakasal na ako pero hindi ko gusto ito. Ayaw kong magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. At totoo ito, Charles. Gusto ito ng mami at daddy ko. Na wala akong magagawa kundi ang tanggapin. Wala ka na man lang ba gagawin? Wala Sayang. Bakit naman sayang? Tayo sana ang ikakasal, no? Napangisi siya sa sinabi nito. Did I hear it right? Matapos mo akong lokohin, umasa ka na mangyayari sa atin yan? No way. You are a cheater. Hindi ba't may girlfriend ka na? Wala na kami. Babaero ka kasi, Charles. Hindi ka kontento sa isa. Maybe you're right. I think, sige na, alis na ako. Again, congratulations sa'yo. Kahit alam kong ayaw mong marinig yun, balitaan mo na lang ako sa mangyayari. Nakangiti itong tumayo at umalis na. Napailing na lang siya saka tumayo rin at sinundan ng tingin ang binata. It's Charles, her ex-boyfriend. Ang kapal na mukhang mapunta rito. Che, nakipaghiwalay siya rito nang makita niyang nakikipag-sex ito sa teacher nila nung college. Dahil doon, natanggal yung teacher na sa school. Mali naman kasi ang ginawa niya. Walang hiyang pumatol sa estudyante. It's disgusting. Sunod-sunod na lamang siyang napailing at naglakad pati una sa kwarto niya. Nasa gitna pa lang siya ng hagdan na marinig niya ang galit na boses sa likuran niya. Tiningnan niya yon at nakita niya si Bernard na masama ang tingin sa kanya.
She continued walking until she reached the second floor. Kasabay naman nun ay mariing hinawakan ni Bernard ang kamay niya at inikot siya paharap dito. Agresibo niyang binawi ang kamay dito. Are you crazy, Bernard? Napakabastos o nakakabastos ka. Sino yung lalaking yun? Sinong lalaking yun? Nalilisik ang mga mata nito sa kanya. Si Charles, ex-boyfriend ko. Lalaki mo? What? Are you a psychopath, Bernard? Lalaki ko? Talaga ba? He's my ex, not my man. Pinatunayan mo talaga na sa ating dalawa, ikaw ang makitid ang utak. Inis niyang sabi saka tumalikod na. Tinawag pa ni Bernard ang pangalan niya. Imbis na balingan, nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Hanggang sa makarating siya sa kwarto niya. Pumasok siya sa loob sa kanila yun para hindi makapasok si Bernard. Lahat na lang issue rito kahit kailan talaga. Ang kitid ng utak ni Bernard. She thinks Bernard needs a psychiatrist. Mukhang nawawala na yata sa sariling pag-iisip eh. Naikuyom na lamang ni Bernard ang kanyang mga palad nang talikuran siya ni Claire. Kahit kailan talaga. Ugaling-ugali na nitong talikuran siya kahit hindi pa man sila tapos mag-usap. Imbis na pansinin ang dalaga, mas minabuti niyang bumaba para habulin yung lalaki kanina. Nang makalabas ng bahay, kagad niyang hinanap ito at saktong nakita niya itong pasakay sa kotse. Tinakbo niya ang kinaroroonan nito para kausapin. Hey yo, what are you doing here, ha? The man paced at him. He parrot. Ako ba ang kinakausap mo? Obvious ba? May kasama pa ba tayo? Inalis ng lalaki ang paa sa kotse, saka humarap ng diretsyo sa kanya. I came here to congratulate Claire. Sino ka ba? I'm Bernard, her fiancé. Ah, so ikaw pala yung papakasalan ni Claire. Pero bakit wala akong nakitang singsing sa kamay niya? And she also told me she didn't love you. Mahal niya ako. Madiin niyang putol. Ah, ganun ba? Okay. Wala akong oras na makipag-usap sa'yo. Pwede na ba akong umalis? He chuckled. Hindi pa. May sasabihin pa ako. Ito ang huling beses na pagpunta mo rito, ha? You are not allowed to see Claire. Wala kang karapatang hawakan o kausapin siya. Kapag bumalik ka pa, ako na ang makakalaban mo. Fine, kung yan ang gusto mo, edi sige. Sumakay na ito ng kotse at pinaanda rin na palayo. Napailing na lamang si Bernard saka bumalik na sa loob. Ang tanga niya, ngayon lang niya na-realize na hindi pa pala niya nabibigyan ng singsing si Claire. Damn it, bakit ba lahat ng pwedeng makalimutan? Bakit yun pa? At dahil next week pa naman ang kasal nila, may oras pa para magpagawa siya ng singsing. At dahil may kakilala siyang nagtatrabaho sa isang jewelry shop, kagad niyang tinawagan yun. Napatawag ka, Bernard. Gumawa ka ng singsing. I want you to make it jaw-dropping. I don't care kung magkano pa yan, basta't gumawa ka. If you want a ring, I can recommend you the ring with diamond on it. That's good. Gusto ko sa linggong ito. Nasa kamay ko na siya. What? Mahabang process ng paggawa ng singsing. I don't care. Unahin mo yan. Wala akong paki kung patungan niyo yan. Basta dapat mapasa akin yan sa linggong ito. Are we clear? Fine. Makakaasa ka na. Magagawa ko agad yan. Magsisend ako sa iyo ng mga design na gusto ko. Pumili ka na lang. Hindi na nagawang sagutin ni Bernard ito. He ended the line at nagpatuloy na sa pagpasok sa loob. Sakto namang paghakbang niya ay narinig niyang may tumigil na sasakyan. Hinarap niya ito at nakita niyang bumaba ang daddy ni Claire sa sasakyan. What happened, sir? Tanong niya nang mapansing wala ito sa mood. I did my best. Makulong lang ang gago yun pero hindi siya nagpatalo. Wala akong ebidensya na maipakita. What are you talking about, sir? It's Juan Miguel. Talagang gagawin niya ang lahat makuha lang ang anak ko. Kaya hanggang ngayon pa lang, mas mabuting huwag ka nang umalis sa tabi ng anak ko. Anytime pwede niyang itaka si Claire. Huwag mo akong bibiguin, Bernard. You promised me you will take care of my daughter. Do it, Bernard. Gawin mo yan. Kung ayaw mong ipatigil ko na ang kasal. Yes, sir, I will do it. Gagawin ko ang pangako ko. That's good. Naglakad na ito papasok sa loob samantalang siya'y marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig. Kung gagawin ni Juan Miguel ang lahat, makuha lang ang mahal niya. Gagawin niya rin ang lahat. Hindi lang nito maagaw sa kanya si Claire. Wala siyang pakialam kung makipagpatayan siya. He already owned Claire since the first time he saw her. Hindi niya hayaan na mawala lang itong pinaghirapan niya at lalong-lalo hindi niya hayaan na mapasakamay ni Juan Miguel si Claire. Ang ganda ni Claire. Nagustuhan mo ba?
It's beautiful, pero sayang. Nangunot ang noo ng mami niya. Anong sayang, Claire? Walang sayang, okay? Ang ganda-ganda nga nitong wedding dress mo. Palihim na natawa si Claire. She's talking about her wedding dress. Kakarating lang kanina. Maganda naman, lalo pang nagpaganda ang mga kumikinang na beads. Parang kapag susuotin niya, magmumukha siyang prinsesa. Yung kasal nila ni Bernard sa makalawa na magaganap. Kinakabahan na si Claire. Parang gusto niyang tumakas pero ayaw namang makisama ng mga paa niya. Nasasayangan siya sa dress dahil susuotin niya yon sa araw ng kasal kuno nila ni Bernard. Hindi bagay pag-aksayahan ng ganitong kagandang damit ang kasal nila. Para kasi sa kanya ay laro lang ang lahat. Although alam niyang sagrado ang kasal, lalo na't kapag sa simbahan gaganapin. But for her, hindi sagrado ang kasal nilang dalawa. She hates Bernard. She doesn't love him. Ma'am, pwede po bang lumabas na po muna kayo sa kwarto ko? Gusto ko na po kasing magpahinga. Okay, Claire, mabuti yan. Magsimula ka ng mag-beauty rest, okay? She just nodded, kaya umalis na ito. Nang makalabas ito sa kwarto niya, naglakad na siya patungo sa kama niya. Saktong pag-upo niya ay biglang bumukas ang pinto. Nagtataka siyang tumingin doon at nakita niya si Bernard. What are you doing here? To give you this thing. Since sa makalawa na tayo ikakasal, gusto kong ibigay ito sa iyo. Mula sa bulsa nito, may inilabas itong isang maliit na kahon. Binuksan ni Bernard yun sa harap niya at bagya siyang nagulat na makita kung anong nasa loob nito. It's a ring. Kumikinang ito dahil sa diamante. Take this ring, Claire. O baka gusto mong ako na magsuot sa'yo. Tumayo siya. Hindi ko yan matatanggap, Bernard. Hindi ako tatanggap ng anumang bagay mula sa'yo. Ginisihan siya nito sa kamay kinuha sa likuran. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang tutukan siya ni Bernard ng barel. Umatras siya ng bahagya. Sumunod naman ito agad. Parang nalunok niya ang dila niya dahil hindi niya magawang makapagsalita. Isa pa'y parang nanunuyo ang lalalamunan niya. Take this ring or I'll shoot your head. Choose Claire. Madiing wika nito. Dahil sa takot, walang nagawa si Claire kundi kuhanin ang singsing at isuot sa daliri niya. Okay na, umalis ka na sa kwarto ko. Mabuti naman, wag kang magsusumbong sa daddy mo na tinutukan kita ng baril dahil baka mapatay ko rin siya. Uunahin ko siya bago ikaw. Papatayin ko kayong lahat. Tumahimik ka na lang. Mahirap ba yun? Gigil nitong Saad at halos lumabas na mga litid sa liig. Hindi, nahintakutan niyang sagot. That's good. Malapit na ang kasal natin. Hindi na ako makapaghintay na makasama ka sa isang bubong. Makatabi ka sa kama. Makasabay ka sa pagligo. At higit sa lahat, hindi na ako makapaghintay na bumuo tayo ng isang pamilya. Matapos noon, nakangising tumalikod si Bernard at lumabas ng kwarto niya. Tinakbo niya ang posisyon ng pinto at sinarado yun. Napasandal siya roon at sinapo ang dibdib. Tututukan na siya ng kahit anong bagay, wag lang ang baril. Tulala ka, Claire. Ha? Sabi ko tulala ka, bakit ka ba tulala? Is there a problem? Sunod-sunod na umiling si Claire kapag huwag umayos na upo sa inuupuan niya. Hindi pa rin maalis ang ginawa ni Bernard sa kanyang kanina. Na-trauma siya sa ginawa nito. Ikaw ba namang tutukan ng baril? Hindi ka matatakot? Natakot na tuloy siya ngayon dito. Parang ayaw na niyang lumapit dito habang buhay. Paano kung patayin na siya nito? Parang mas maging maigi pang tumakas na lang siya dahil baka mangyari ang matagal na niyang iniisip. Paano kung dumating ang panahon na maging battered wife siya? Yung tipo na inaabuso siya nito. Yun bang mahal? Bakit siya tinututukan ng baril? Wala naman, Paulina. Iniisip ko lang yung mangyayari sa makalawa. Ikakasal na kami, Paulina. Oo nga pala, ang bilis ng araw. Handa ka na ba, Claire? Handa ka na bang pasukin ang buhay may asawa? Hindi pa, Paulina. Hindi pa ako handa. Naiiling niya ang sagot. Kung pwede nga lang baguhin ang petsa, nagawa ko na, pero wala na. It's too late to change the date. Anumang oras, makakasama na ako ni Bernard sa isang bahay. I'm not ready to enter in this kind of situation. Masyado pa akong bata para mag-asawa. Magkaanak, handa ka na ba? Napakunot ang noong tanong ni Paulina. She shrugged. I don't know, Paulina. Hindi na nakahanda na magpagalaw kay Bernard dahil natuma na ako noon. Yung ginawa sa akin ni Juan Miguel, until now, hindi pa rin mawala sa utak ko. Pero alam kong darating ang oras na magagalaw niya ako para bumuo ng anak sa akin. Hindi ko kaya, Paulina. Mas gugustuhin ko na lang mamatay kaysa makasamang lalaking yun sa buhay ko.
Paano na yan? Wala man lang akong maitulong sa'yo. I'm sorry, Claire. Lakasan mo lang ang loob mo. Kapag sinaktan ka ni Bernard, magsumbong ka kagad sa mami at daddy mo dahil baka matauhan sila na mas pinaburan nila ang gusto nila kaysa sa gusto mo. Hayaan mo na, baka anytime soon, mabalitaan nyo na lang na bangkay ako o mas malala. Ay baka na-freezer na ako, tigas na tigas. Bigla na lang siyang hinampas ni Paulina sa kanyang kamay. Gaga ka, just be positive. No, don't be negative dahil the more na nag-iisip ka ng mga negatibo, mas ina-attract mo ang malas. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Imbis na sagutin, tinawanan na lang niya, kaibigan. Nagkwentuhan pa sila ng kung ano-ano mga bagay. Hanggang sa biglang dumating si Bernard at tumabi ito sa kanya at humalik din sa pisngi niya. Nagulat siya sa ginawa nito at may ibinulong pa sa kanya. May gustong kumausap sa iyo, Mirena. Nagulat siya sa sinabi nito at tanging si Juan Miguel lamang ang bumabanggit ng Mirena sa kanya.